So yun na nga, no, for today's video is pag-usapan ho natin yung about Duterte Legacy, kung saan mapapatunayan talaga natin na sila ay hindi kurakot, no, gawa nung may sunog nga kagabi. Na witness ho natin ang ating mga pasilidad, yung ating mga kagamitan, equipment ba, no, para sa pagresponde ng sunog, gaya nitong ating Central 911 or 911, no. Yan, di ba, ang ganda lang. Pati yung ating mga kabumbirohan, mga firemen ho natin, sobrang tawag nito, napaka-skilled, no. Talagang well-trained, kaya sa mga nanonood dyan, no, itong sunog kasi kagabi to naganap alas 10 ng gabi, September 17, at around mga 12, no, midnight or 11 mahigit. So ang sunog dito sa lumang hotel dito sa Davao City, like mga 50 to 60 to 70 years old na yata ito, ay ano nga siya, no, nasunog siya around 10 PM at yung apoy ay under control around mga 11 mahigit, no, or almost 12 midnight. So ganun ka bilis, no, magresponde yung ano natin kabomberohan, ganun ka effective, ganun ka efficient, ganun ka the best ang Davao City, ganun ka the best ang mga Duterte. Alam nyo, ano bang konekta sa pagiging kurakot ng mga Duterte sa or ano, no, sabi kasi na kurakot ang mga Duterte, no. So ano ba ang connect, no? Paano natin nasasabi na hindi kurakot ang mga Duterte sa tawag nito, sunog kagabi? Na witness ho natin, no, kasi may mga sunog naman marami sa nagaganap sa Davao City, pero talagang naapula kaagad yung apoy. Hindi talaga dumating sa punto na napakadaming mga damages, no, maraming mga ari-arian, kabahayan or mga establishment talaga yung nasusunog kasi naapula naman talaga sadya. So alam niyo kung bakit, no? So dahil nga sa ang mga Duterte, honest to goodness yang mga yan, hindi yan sila nangungurakot, hindi sila namubulsa ng pera ng bayan. Paano ibig sabihin nun ay yung budget talaga, for example, na nakalaan sa Bureau of Fire Protection, talagang nakalaan talaga yung pondo doon, no? Walang labis, walang kulang. Kaya kita nyo, yung ano namin dito, mga fire trucks ay hindi talaga nagkakaroon ng mga aberya like kagaya sa mga ibang mga syudad, no? Sa totoo lang, bata pa ako, no, hanggang sa ako'y nagkaedad, sabihin natin ng mga 90s, early 2000s, talagang masasabi ko ho na yung mga sunog-sunog dati talaga mga rason bakit may namatayan, bakit maraming natupok ng mga kabahayan sa sunog, gawa nung mga problema sa mga kabumbirohan natin, pati yung mga fire trucks, for example, walang laman ng tubig, tapos flat, sira ang gulong, sira yung makina, hindi makatakbo. So yan po yung madalas ating naririnig, no, lalo na sa Kamaynilaan, no. So special mention sa Kamaynilaan, yan po yung mga madalas ating naririnig na mga rason bakit hindi agad-agad na marespondihan, hindi agad-agad na mapuntahan ng mga kabumbirohan. So yung mga ganong problema, ano yan, rampant po yan, no. So common ho yan sa Mega Manila at sa ibang syudad sa Pilipinas. Pero dito sa Davao City, hindi yan namin pinoproblema dito, no. Kumbaga yan ay ang normal sa Davao City, no. Yung normal namin dito is yun, kapag may sunog, responde ka agad. Meron lang kaming problema dito, for example, yung mga slums area, no, yung mga informal settlers area ang masusunog, talagang gawa sa light material kasi yung mga kabahayan, tapos medyo narrow na yung ano, yung mga daan. Pero this time meron na tayong mga coastal roads kasi yung mga slum area natin sa Davao City, ano naman yun, matatagpuan sila madalas sa gilid ng dagat. Pero this time meron tayong coastal road. So pag may sunog sa mga kabahayan na yon, sa mga informal settlers, sa mga coastal areas, mayroon na tayong mapupistuhan yung ano natin, mga bombero, may mga fire trucks. Na-observe ko yan, na-witness ko yan dati sa Marine Boulevard, na kapag may sunog, hirap talagang makapasok ang bombero kasi nga maliliit yung daan. So yun, balikan ho natin yung pagkakurakot daw ng mga Duterte. Hindi totoo yun, no. Ako, number 1, pabulaanan ko yun, no. Hindi totoo yung mga sinasabi, claim ng mga pinklawan at ng mga matatandang mga loyalista, no, ng mga naniniwala sa Talyano Gold. Anyway, so yun na nga, sabi nila kurakot ng mga Duterte. So masasabi ko naman, hindi totoo yun. Kasi kung kurakot nga, edi sana yung mga sunog namin dito hindi makakarating agad yung mga kabumbirohan. Kung may sunog sana sa Davao, edi sana yung danyos, no, sobrang dami. Pero dahil nga sa napaka-efficient, napaka-effective, no, ng ano natin, ng ating equipment, ng ating mga facilities dito sa Davao City, yun nga, particular ang 911, Bureau of Fire Protection, plus meron pa tayong mga private sectors and volunteers, no, na tumutulong din kapag may mga gantong mga sakuna sa Davao City. So that's Davaoinyo
spirits and the Duterte legacy. So yun po yun, nakakatuwa lang. So kayo ngayon na nanonood dyan ng mga pro Duterte, so tatanungin ko kayo sa lugar ba ninyo, sa inyo bang syudad, ang bumbero ba ninyo ay tumatakbo ba? O baka display lang, no? Baka andyan lang sa inyong Bureau of Fire Protection Office. Baka andyan lang nakatambay, no? Kunyari lang na meron kayo nun. Kasi mahalaga naman kayo, essential yan, no? Sa bawat lungsod, hindi lang sa mga malaking syudad, maging sa mga municipality, meron talaga dapat na Bureau of Fire Protection Office. Tsaka dapat may bumbero, no? Kapag may bumbero, dapat merong fire truck. Pag merong fire truck, dapat gumagana yan. Dapat may gulong, dapat hindi flat, dapat may laman ng tubig, dapat nakakatakbo, dapat in good condition yung sasakyan, yung equipment. Pero bakit kabaliktaran doon sa mga sinasabi ko, no? Bakit nagiging problema yung gulong? Bakit walang tubig? Bakit hindi gumana yung makina? Bakit sira yung fire truck sila? Kasi kinurakot ng mayor. Yun yung madaling pagka ano natin diyan. Explain, no? So, kinurakot ng mayor. Kaya pag may sunog, bahala kayo diyan. Sige, magbayanihan kayo, hakot-hakot kayo sa balde. Di ba? Ngayon, dito sa Davao City, may naganap dito na sunog. So, nakalungkot na masunugan tayo. Nakalungkot na may mangyaring ganitong mga sakuna. Pero, such a relief din naman na makita ho natin na yung ating mga kabumbiruhan ay napaka-aktibo, napaka-aggressive, active, andun yung talagang yung preparedness nila, no? Talagang makikita ho natin. Plus yung ating mga facilities, yung ating mga equipment, yung ating mga fire trucks, sobrang napaka-ganda. Oo. Pang world class. So hindi siya pipitsogin ng mga fire trucks. So ngayon, okay, tapos ko nang tanungin itong mga Duterte, no, na hindi taga Davao. Siyempre tinanong ko kayo, di ba, kung kumusta yung lugar, kung kayo ba mayroong ganung mga problema, may mga issue kayong ganun sa inyong mga kabumbiruhan during mga sunog-sunog. So ngayon ang tatanungin ko naman yung mga loyalista, no, yung mga pinklawan loyalista. So my question goes like this, kumusta yung lugar ho ninyo, yung inyong kapag may sunog, kayo ba ay maganda ba ang inyong fire trucks? Oo, meron ba kayong magagandang gulong ang inyong mga fire trucks? Gumagana ba talaga yan kapag may sunog? Ang inyo bang mga bombero o mga firemen ba ninyo ay mga malalakas, matitibay, di ba? Aktibo ba sila? Active, no? Sila ba ay well trained, no? Baka lalamya, baka lalampalampa, di ba? Baka tatamad-tamad, no? Mana sa inyong mayor. O sino pa man ang mga nasa diyan, di ba? Mayor naman sa LDI, LG mostly. So ngayon yung mga galit diyan sa mga Duterte, so pakikumusta, no? Bago niya talaga sunugin, bago niya talaga i-crucify itong mga Duterte family para sa mga allegation, hindi naman talaga totoo, walang katotohanan, sobrang layo, no? So bago nyo dadaklakan ang mga Duterte sa inyong mga kasinungalingan, sa inyong mga bintang, paratang, tanongin nyo kaya muna sarili nyo, harap muna kayo sa inyong city hall, puntahan nyo ang inyong mga municipality, puntahan nyo kaya, tingnan nyo yung mga mga equipments, no? Kung gumagana ba. So ito particular na tayo sa Bureau of Fire Protection lang tayo dito focus muna. Hindi muna tayo maraming sektor, no, na or mga departments and agencies na talagang pwedeng mapagkukunan kurakot ng mga mayors natin, ng ating mga congressman. So flood control, siyempre Davao City, tayo diyan. Pasado ang Davao City when it comes to flood control projects. Kita niyo naman, na marami tayong flood control projects. Pero siyempre balik tayo sa Bureau of Fire Protection Agency or Department. Di ba nakakatuwa lang, no, na ang Davao City talagang astig yung namin dito gamit. Yan nga ulitin ko, nakalungkot, masunugan. Hindi nakakatuwa, talagang sakit sa puso, oo. Pero kahit paano, mabawas-bawasan, marirelieve yung mga nasunugan. Seeing, witnessing sa mga kabumbiruhang napaka-galing, no? Masipag, matapang, mabilis, aktibo, agresibo na rumisponde sa mga sunog na gaya nito. So nakabawas ng kaba at sama ng loob, no, sa panahon, no, sama ng loob sa pagkakataon. So dahil nga sa
nakita na nagsisikap, no? Andun yung consistency ng ating mga kabomberohan. And of course, ng mga kagamitan din naman. Gumagana. So, the moment na tatawag ka ng bombero, may sunog dito, bombero, may sunog. Agad-agad, responde yan. Hindi kagaya sa ibang mga lugar nga na wala, abutin ng ilang oras bago makaresponde. Tapos, nung rumisponde, walang laman ng tubig. Yung mga ganun, diba? So, daming palpak. So, glad to know na sa Davao City is existing ho yung bombero natin dito na gaya nito na very consistent. May kita ho natin talaga na may pakinabang. So, that simply means Duterte ay honest to goodness. Ibig sabihin lang ho yan, ang mga Duterte ay hindi makakurakot. Ibig sabihin lang ho yan, ang mga Duterte ay honest to goodness. Well, of course, marami naman talagang mga proof and evidences and the mga living proof. Andiyan naman nakatayo yung mga infrastructure ng Davao City, daan, kalsada, beautification, 'di ba? Sinro, City Environment Office. So, 'di ba? Yung mga naglilinis sa ating mga daanan, mga kalsada sa Davao. So, isa yan talaga. Yung mga linis na nakita nyo sa Davao City. So, yan ay effort ng mga Duterte. Tapos, budget ho talaga yan. And of course, safety. Oo. So, hindi natin may enjoy yung taon-taon na lang talaga lagi na mahirang ang Davao City as safest city in the Philippines and second safest city in Southeast Asian region. Kung hindi tapat sa serbisyo ito mga Duterte. Oo. So, ibig sabihin ho niyan, ang funds talaga na para sa safety ay para sa safety. Ibig sabihin, paano ba ma-maintain yung safety, no? So, siyempre, may budget na pampundo sa baril ng mga kapulisan, baril ng kasundaluhan, Task Force Davao, kahit anong mga security clusters, no? So, talagang may budget, hindi kinurakot, hindi tinipid. Kaya, Davao Cities and Davaoenyo enjoying the safe place. That's why we call Davao City, life is here. Thank you, Duterte. Thank you, mga Duterte family, no? Ipagpatuloy nyo yan.